Kamusta mga ka-Walkwidlan? Alam niyo ba, trending na naman ang politika sa Pilipinas. Si Congressman Barsaga daw ang nangunguna sa tinuturing na Billion People March protest. Pero teka, totoo kaya ito o fake news na naman? No? Nepal, Lodi, ang drama sa social media, ha? Pero ano nga ba ang totoong laban ng kabataan at OFWs dito? Kaya tara, simulan natin to with a bang. Pindutin mo na yung like button, ha? I-share sa tropa at i-comment ang hashtag #WalkWithLan para iwas fake news mga kaibigan. Kidding aside, mga kababayan sa Pilipinas, Dubai, Riyadh, Hong Kong, Toronto at Los Angeles. Ngayong September 2025, ha? September 21 yata yun, no? Mainit ang usapang tungkol sa mga protesta sa Pilipinas. May balita na si Congressman Elpidio Barsaga Jr. daw ang maglilid ng isang malaking protesta. Tinuturing na Billion People March. Pero bago tayo magmalaki, let's fact check muna ha. Walang solid na ulat na si Barsaga mismo ang nanguna. Pero may tunay na galit sa korupsyon. Lalo na sa flood control projects na nagkakahalaga ng 1.9 trillion pesos sa loob ng 15 taon. Kaya nga may trillion peso March na nakaschedule sa September 21 sa EDSA. So, paano konektado ang kabataan at OFWs dito? Ano ang laban natin mga kaibigan? Okay kung gusto mong malaman kung paano naapektuhan ang kabataan at OFWs sa mga isyong ito, panoorin hanggang dulo. I-subscribe na rin ang channel natin, i-hit ang notification bell, at kung naka-abroad ka naman, isend mo na yung super thanks para suportahan ang content natin. Para sa mga kababayan natin sa Sydney, Singapore at Qatar, this one's for you mga kaibigan. Una, linawin natin ang Billion People March ay parang exage na version ng Trillion Peso March na inanunsyo ng Church Leaders Council for National Transformation. Pero bakit biglang napalitan ang pangalan? Sa X may mga post na nagsasabing si Congressman Barsaga ang maglilid. Pero wala pang kumpirmasyon mula sa kanya o sa mainstream media. Ang totoo, ang Trillion Peso March ay protesta laban sa korupsyon sa flood control projects. 1.9 trillion pesos ang ginastos. Pero bakit lubog pa rin ang Metro Manila tuwing bagyo mga kaibigan? Okay, imagine niyo okay, ikaw si Juan, estudyante sa Quezon City. Nagbabayad ka ng matrikula pero ang eskwelahan mo lubog sa baha. Tapos nalaman mo na ang pera para sa flood control ninakaw ng mga trapo. Kaya nga may mga ganitong marcha mga kaibigan. Pero teka, si Congressman Barsaga ba talaga ang nasa likod nito o hype lang ng social media mga kaibigan? Sa totoo lang, kung si Barsaga ang mangunguna, baka tawagin natin itong Barsaga Billion March. Pero seryoso guys, parang teleserye na naman ito Ang mga politiko nagpapapicture sa X, pero ang kabataan at OFWs, sila pa rin ang lugi mga kaibigan. Bakit galit ang Gen Z at Millennials? Simple lang, ang budget out sa education at 4-piece program ay direktang tumatama sa kabataan. Halimbawa, sa 2025 budget may 50 billion pesos na cut sa Pantawid Pamilya Pilipino Program 4-piece, meaning 40% ng mga benepisyaryo mawawalan ng tulong at sa edukasyon, ang Department of Education kulang na naman ang pondo para sa computerization. Kaya naman ang Kabataan Party List, galit na galit dahil ayon sa Constitution, dapat priority ang education. Alam nyo, kung ang budget ng Pilipinas ay parang group project, ang mga politiko, yung mga tropang sige kami na ang bahala, tapos wala pang ginawa. Kaya tayo mga kabataan, laging baksak sa presentation. Pero seryoso, ang budget cuts na ito, parang sinasabi sa kabataan, kaya nyo na yan, mag-TikTok na lang kayo. Okay, sa mga kababayan natin sa Dubai, Jeddah at Toronto, alam nyo bang ang remittances nyo ang isa sa mga tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Pero kapag ninakaw ang budget, kayo rin ang naapektuhan. Kasi ang mga pamilya nyo hindi na rin nakakatanggap ng sapat na suporta mula sa gobyerno.
Okay ha, si Congressman Elpidio Barsaga Jr. ha, kilala sa Cavite bilang isang mabangis na politikong Marcos alay. Pero bakit siya biglang naling sa protesta? Sa EXA, may mga nagpo-post na parang siya ang bagong bayani ng anti-corruption. Pero let's be real, walang malinaw na ebidensya na siya ang nangunguna. Ang trilyon pesos march ay organisado ng mga simbahan at civil society, hindi ng isang solong politiko. Sa isang banda, kung totoo na si Barsaga ang nasa likod, baka ito ang paraan niya para magpapansin bago ang 2028 elections. Pero sa kabilang banda, posibleng fake news lang ito para siraan siya o para magkalat ng gulo. Kaya importante mga kawokwilan na mag-fact check tayo bago magmalaki sa X mga kaibigan. Okay, kung si Barsaga talaga ang leader, baka magdala siya ng banner na Cavite against corruption. Pero teka, di ba siya rin parte ng sistemang trapo? Okay, parang sa Iron Man na lumalaban sa Thanos, pero siya rin ang gumagawa ng Infinite Gauntlet mga kaibigan. Okay, paano konektado ang protesta sa buhay ng OFW sa UAE, Saudi Arabia at Canada? Simple, ang korupsyon ng sa Pilipinas direktang tumatama sa inyo. Halimbawa, ang mga flood control projects na ninanakawan dapat sana ay nagbigay ng mas magandang infrastruktura para sa mga pamilya nyo sa Pilipinas. Pero dahil sa korupsyon, ang mga anak nyo nag-aaral pa rin sa sira-sirang eskwelahan. Okay, si Ate Maria, OFW sa Dubai. Okay, nagpapadala ng pera monthly para sa anak niyang si Junior Pero dahil sa budget cut sa 4Ps, wala nang tulong ang pamilya niya. Tapos nalaman pa niya na ang pera para sa flood control ninanakaw ng mga politiko, no? Pwede natin tawagin silang trapo o crocodile man lang, no? Sa Kongreso, marami pong crocodile diyan, no? Marami pong trapo diyan led by Martin Romualdez, na speaker, no? Kaya nga, sumisigaw ang mga kabataan at OFWs. Speaking of kabataan, nakita niyo po ba ang rally dyan sa UP? Yan po ang dapat. Sa mga ganitong paraan, pamamaraan. Katulad nung lumabas sila, nag-walk out sila sa kanilang mga klase. Siyempre, pinahintulutan yan ng kanilang mga guro. At lumabas sila, pumunta sila dyan sa open space ng UP at naglahad ng kanilang saloobin, no? Sa mga nangyayari sa kapanahunan ngayon. Okay? Saan napunta ang pera natin? Tanong ng kabataan. Okay? Kaya naman mga kawakulan, i-share nyo na itong video na ito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Sydney at New York. At i-comment nyo rin kung anong masasabi o nasasalubin nyo tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. At kung kaya nyo mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Kaya mga kawakwilan, ano ang natutunan natin? Ang Billion People March ay malamang exaggeration ng trillion peso march. Isang protesta laban sa korupsyon sa flood control projects. Si Congressman Barsaga, wala pang solid proof na siya ang leader. Pero ang galit ng kabataan at OFWs, totoo yan. Ang budget cuts, ang korupsyon at ang kawalan ng transparency, ito ang mga dahilan kung bakit kailangan magsalita tayo. Sa mga kabataan sa Quezon City, Davao at Cebu, at sa mga OFW sa Riyadh, Dubai at Toronto, kayo ang tunay na boses ng pagbabago. Huwag kayong magpapakatanga sa fake news sa X Mag-fact check, magtanong at magmalasakit. Ang laban natin hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kung nagustuhan nyo itong video na ito i-subscribe na ang #WalkWithLan, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Japan at Australia. At i-comment ang Nepalodi kung #Nepalodi kung agree kayo na kailangan labanan ng korupsyon. At para sa mga nasa abroad, mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin para sa mga kabataan at OFWs. Salamat sa panonood mga ka-Walk with Lan. Next week, next day, next hour, pag-uusapan naman natin ang 2028 elections at kung paano maapektuhan ang mga kabataan at OFWs. Abangan nyo rin ang aming mga
iba pang mga videos para sa mas maraming chika. Hanggang sa muli, keep it real, keep it woke, and #walkwithlan, mabuhay ang Pilipinas.